Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video nito ay pa-practice natin yung mga natutunan natin sa lingwaheng Arabic gamit ang Arabic na alphabet or alphabetong Arabic. Una natin gagawin ay isulat muna natin yung mga vowel. Yung a, wa, at saka ang ya, and then fatha, kasra, dhamma, sukun, and then shadda, at iba pa. Ngayon, gagawa tayo ng mga salita gamit ang alpabetong Arabic at ang kanyang mga vowels or mga consonant, Arabic consonant at ang kanilang mga vowels para makagbuo tayo ng salita. Magbibigay ako ng ilang mga salita o kaya pangungusap na para i-practice natin. So una, ako muna ang magbabasa. Okay, paano ko to basahin? Okay, first, so paano natin to basahin? Tulad nga doon sa mga natalakay natin noon, alam niyo na yung mga bawat forma ng mga letra. So si A, si Ka, si Lam, si Jim, si Dal, at si Ya, at si Dal. Ngayon, alam niyo na yung iba't ibang forma nito. Diba si A ay may dalawang forma, ito may apat na forma, ito may apat na forma, ito may apat na forma, ito may dalawang forma, apat na forma, at dalawang forma. Okay, ngayon, paano natin ito susulat? So ito sa English ay, kasi sa Arabic ay from right to left. Sa English naman ay left to right. Nakuha ba? So from right to left. So pag sinulat natin sa English ay from left to right. Okay? So unahin natin si A, and then Ka, yung vowel kasra, and then Lam, sukun. Ito ay isang word na to. And then, ito, isang word din to. So, dalawang word yung ginawa natin. Dalawang words. So, ito ay Jim. Ito ay Jim. Letrang J. And then, Fatha. Dal. And then, ito ay long vowel. Kaya kasra dito. E. And then, letrang D. Okay. Kung nakikita nyo dito, sa Arabic, tulad nga sabi natin, from right to left. Sa English naman, or sa pagsusulat natin, ay from left to right. Nakuha ba? So, dito, ganito yan siya. Dito ay ganito yan siya, from right to left. Sa English naman ay from left to right. Diba, ganyan? Okay. Akil, jadid. Or, para magkaroon yan siya ng buong salita, ay lalagyan natin dito ng alif at saka lam. So, paano natin siya isulat? Ganyan natin yan siya isulat. Parehas lang, pero nagyan natin lang siya ng alif lam. Akilal jadid. Kasi ngayon si alif lam, so i-connect lang natin to. Akil al-jadid. Akil al-jadid. So, ito magiging fatha na to siya. Akil al-jadid. Akil al-jadid. Nang ibig sabihin ay bagong pagkain or new food. Akil al-jadid. Akil al-jadid. Nakuha ba? Pag inaisa-isa natin, ito ay akil, baden, al-jadid. Pero kapag binuo natin siya, isang sentence lang siya, o isang pangusap, akil al-jadid. Akil al-jadid. Hindi akil al-jadid. Akil al-jadid. Nakuha ba? Okay. Ito naman yung sa inyo. Okay. So, paano natin yan siya basahin? First, i-identify muna natin kung ano yung mga letrang nandito. Mim, Kha, Ra, at saka Jim. Okay, ngayon, alam na natin yung mga letrang nandito. Ngayon, titignan naman natin kung ano yung mga vowels na kasama ng bawat letra. Okay, si Mim, ano yung kasama niya? Ang kasama niya Mim ay Fatha. Ang kasama ni Kha ay sukun. So, Kha lang siya. Ganyan lang siya. Hindi siya pwedeng lalagyan ng A or U or E. So, magiging sound lang siya. Si Ra, ano yung kasama ni Ra? Si Ra, kasama ni Ra ay Fatha. And ito ay sukun. Si J. So, ngayon, bubuoyin natin yung
salitang ito. Bubuin natin. Okay. Ma, kha, ra, ja. Okay. Makhraj. Makhraj. Nakuha ba? Makhraj. 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 Ang ibig sabihin ay exit. Makhraj. Nakuha ba? So, ganun lang yung pagsusulat sa Arabic. First, i-identify muna natin yung mga letter. Kung ano yung mga letra nandito. Tsaka na natin. And then, yung next na gagawin natin ay yung kung ano yung mga vowel na kasama niya. Okay ba yun?